Kumalma ang dagat matapos ang ilang araw ng paglalayag. Sakay ng barko ng malayang hukbong dagat, tinitingnan ng mga nakatatanda si Dorian ng may bagong uri ng pansin. Kahanga-hanga ang kanyang determinasyon, ngunit ang dilim sa kanyang mga mata ay madalas magpaalala sa mga batang marinong nalulunod sa sarili nilang galit. Isang matandang marino ang lumapit sa kanya sa isang night watch. Ang lalaking ito ay naglayag na sa ilalim ng iba't ibang bandila at batid niya ang kapalit ng isang paghihiganting pinakain ng napakatagal. Nakita niya kay Dorian ang parehong tensyon na minsang namuo sa mga bumagsak na kapitan na nagdala sa kanilang mga tauhan sa kapahamakan. Ikinwento ng matanda ang dagat bilang isang tahimik na hukom. Ipinaliwanag niyang minsan ay nagbibigay ng hustisya ang karagatan, ngunit mas marami itong kinukuha kaysa ibinibigay. Nakinig si Dorian nang hindi nagsasalita. Ang bawat salita ay tila bumabangga sa paniniwalang inalagaan niya mula pagkabata, ang ideya ng iisang kaaway na kailangang pabagsakin. Binanggit ng nakatatanda ang mga pagkakamali ng mga taong ipinagkamali ang tapang sa obsession. Ikinwento niya ang mga leader na isinakripisyo ang lahat ng minahal nila upang tugisin ang isang tao o isang cause. Ang mga salaysay na ito ay bahagi ng kolektibong alaala ng bagong mundo, ipinapasa upang hindi na muling mahulog ang iba sa parehong mga bitag. Nanatiling tahimik si Dorian. Iginagalang niya ang karanasan ng mga marinong nakaligtas sa mga bagyo at labanan. Ngunit walang kwento ang kayang patahimikin ng sakit na kanyang pasan. Para sa kanya, ang dagat ay hindi isang hukom. Ito ang lugar kung saan naglaho ang kanyang ama, binura ng kalupitan ng hari ng mga pirata. Nauunawaan ng matandang marino na hindi napawi ng kanyang mga salita ang bagabag ng binata. Gayunman, iginiit niya ang isang mahalagang punto. Ipinaalala niya na ang malayang hukbong dagat ay may dalang marupok na pamana, hinubog ng kolektibong survival. Ang isang maling direksyon ng paghihiganti ay maaaring maglagay sa panganib ng higit pa sa isang barko lamang. Iniwan ng pag-uusap na ito si Dorian na balisa. Sa unang pagkakataon, may naramdaman siyang bitak sa kanyang mga katiyakan. Dinala ng hanging panggabi ang amoy ng alat na may halong pangamba. Hindi niya tinalikuran ang kanyang hangarin, ngunit ang mga pagdududang itinanim ng matanda ay tahimik na nag-ugat sa isang sulok ng kanyang isipan. Nanatiling malawak at walang pakialam ang dagat, handang magturo ng mga aral sa mga tumatangging makinig. Alam ni Dorian na magpapatuloy siya sa paglalakad sa landas na kanyang pinili, ngunit ramdam din niyang ang daan patungo sa kanyang paghihiganti ay mas magiging masalimuot kaysa sa matagal na niyang iniisip.